Another day, another video na naman para mapanood ang mga future babies namin kung paano ang aming survival mode dito sa mundong ibabaw, hindi sa ilalim. Char! Ngayong araw nga ay linggo, kaya naman maaga pa lang nakagayak na kami ni Dormit para magsimba. Habang nag-outfit check ang buntis na ito, nabanggit ko nga kay Dormit na kakoy parang tumataba na ngayong mukha ko. Fast forward, pagkatapos ay magsimba, diretso na rin kami agad dito sa lugawan ng pinsan ko kung saan lagi kaming nag-almusal. Napansin ko nga itong bata, nakatingin siya sa akin nung nag-order ako ng lumpia, tapos kako naawan naman ako. Kaya agad ko na rin siyang tinanong kung gusto niya ba kako, tapos sabi naman niya, ay oo daw. Tapos sabi ko na rin sa pinsan ko, ay bigyan na rin kako yung bata ng isang lumpia. Actually, yung batang to, galing siya sa kabilang kalsada, tapos siguro may nagbigay sa kanya ng barya, kaya agad niya binili ng lugaw dito sa pinsan ko. Doon ko na-realize na gutom talaga yung bata, kaya hindi na ako nagdalawang isip dagdagan yung pagkain niya. Sa awa ko nga ay gusto ko nang ampunin. Huy, hindi. Isa ka rin sa naghihikaw sa buhay. Para nga makatulong sa constipation ko, ito ay tinanap talaga namin ni Dormit sa palengke, yung papaya. Heto nga, di pa man din kami nakakarating sa mismong palengke, nakasalubong na namin yung nagtitinda ng mga prutas. Yan na lang din naman yung sadya namin sa labas, kaya naman umuwi na rin kami agad ng bahay pagkatapos. Wala ngayon si mother-in-law, gawa ng mamimili daw sila ng paninda sa Divisoria. Kaya kami nga lang din dalawa ni Dormit yung magkasamang magla-lunch today. Alas 12 na rin ang naisipan nga namin mag-lunch nito ni Dormit. Tapos kako ay labas niya na sa rep yung binili nga naming papaya. At diba nabubulil-bulil pa. Magkaiba nga rin yung ulam namin ngayon ni Dormit. Ako, donsi, siya naman, siomay. Ayaw na ayaw kasi talaga niya yung mga iniyaw na manok. Feeling niya daw kasi parang may hilaw pa sa may bottom part nun. Samantalang ako, ayun talaga yung preferred ko na food, yung mga inihaw. Gawa nga ng acid reflux ko. So, bawal talaga ako hanggat maaari sa mga mamantikang foods. Kaya naman, mas pinipili ko talaga yung mga inihaw na lang kasi na nawawala na yung mga oil nun habang inihaw sila. Unlike sa mga fried chicken, ay Diyos ko, nagsiswimming pa talaga sa mantika. Kaya nai-imagine ko pa lang yung itsura nila at saka kung paano yung proseso ng pagluto ay nauumay na talaga ako at parang masusukan na nga ako. Samantalang noon, nung wala akong acid reflux, paborito ko talaga yung fried chicken ng Jollibee na spicy yung flavor. Sadyang tuluyan ng binago ng acid reflux yung sistema ko sa buhay or yung lifestyle ko, especially sa mga pagkain. Kagaya nito, dati hindi talaga ako makain ng papaya. Kasi naman, tuwing naaamoy ko pa lang siya, naalala ko yung sabon na papaya, tapos parang nasusuka ako kasi piling ko sabon yung kakainin ko, ganun. Pero dahil sa aking matinding constipation, eto, natutunan ko na nga rin siyang kainin nang hindi na ako nasusuka. Lately nga, madalas makaramdam ako ng pananakit sa may tiyan ko, tapos hindi ko mawari kung ano ba yung pinanggagalingan nun. Tapos kako, hindi ako mapakali, parang gusto kong bumalik sa may OB kahit hindi ko pa naman follow-up check-up. Pero dahil Sunday ngayon, sarado yung pinagpapacheck-upan ko. Si Dormit nga, nakatulog siya ng mga 2 to 3 hours, tapos ako inggit na inggit. Gusto ko rin sanang matulog, kaya lang kahit anong gawin ko, hindi talaga nawawala yung pain. Iniiba-iba ko sana yung posisyon ko sa paghiga, kaya lang ayaw talaga mawala. Kaya naman pagising niya, dali ko siyang inaya na kung pwede maglakad-lakad nga kami sa labas para naman hindi ko na maisip yung nararamdaman kong pain. Para din kako makalanghap ako ng preskong hangin. Mabagal nga lang din yung paglalakad namin sa labas, tapos halos naikot na namin yung buong palengke. Panay nga rin yung tanong ni Dormit kung ano nga daw ba yung gusto kong kainin. Na ako naman walang ka-idea kung ano bang gusto kong kainin kasi nga ang purpose ko lang talaga kung bakit kami lalabas ay maglakad-lakad, magpalibang doon, magpahangin. Habang naglalakad nga, nag-iisip-isip na rin kami kung ano yung pwede naming ulamin. Dahil paggabi na rin talaga ng mga oras na to. Para sakto din pag uwi ni mother-in-law ay kakain na lang siya. Sa dinami-dami nga ng mga pagkain na daanan namin, ito lang talaga yung nagustuhan ko. Nung nakita ko kasi ito, parang akong bumalik sa pagkabata. Naalala ko yung lasa niya. Tapos sarap na sarap ako nung bata ako sa tuwing kakain ako nito. Tapos may iba't ibang presyo yan. May tigti 30, may 25, may 20, may tagti 15, tapos meron tagti 10. Bali tagti 10 lang yung binili ko. Kasi hindi rin naman talaga ako gutom. Kako ay gusto ko lang din talaga siyang matikman ulit. Bali yung nagtitindangan nito ay may tinda rin siya nung gulaman na minatamis na may nilalagay na condense. Di ko alam kung anong tawag doon. Pero yun, tinikman ko din yung bimili din kami. 10 pesos lang din ulit. Nung natikman ko nga itong minatamis na gulaman, kako parang nakulangan ako sa tamis. Tapos ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng gatas at konting asukal. Or siguro dahil matamis yung mais na kinain ko, kaya naman na overpower na nito kung ano naman yung tamis na meron dito sa may gulaman na kinakain ko.
ko. All in all, sobrang nasatisfy naman ako dito sa may dalawang kinain ko na to. Fast forward, pagkatapos ko kumain, agad ko na rin itong inasikasong pang-ulam namin ngayong gabi. Magluluto nga lang din ako ng toge na may tokwa. Tapos ito, nakita ko nga yung tira kong donsi. Sabi ko kako, sasahog ko na lang din para naman mas sumarap yung lulutuin ko. Pero hindi tayo magpapatalo, kailangan mas masarap tayo. Uy, hindi ganun. Dahil maya-maya pa naman ito lulutuin, ang ginawa ko ay niready ko na lang muna sila. Kagaya nitong tokwa, hinugasan ko muna siya at binabaran ko muna ng tubig. Tapos yung toge na rin, hinugasan ko din muna para mamaya ay ready to cook na lang sila. Ito lang din naman yung pagpe-prepare na gagawin ko. Sobrang basic lang naman. Ito na nga rin yung huling ipe-prepare ko para sa pagluluto ko mamaya. Ihimayin ko itong donsi. Syempre wala na tayong gloves. Andiyan ang sikreto ng masarap na luto. Ay, hindi ganun. Syempre, nagugas muna ako mabuti ng kamay ko bago ako mag-himay nito. Ito nga, nainggit ako sa may merienda ni Dormit at hindi ko na lang natiis makitikim. Fast forward, ay natapos na nga rin ako sa paghihimay dito sa Donsi. Tapos na akong i-ready yung lahat ng dapat kong i-ready. Tapos yung mga ricado, si Dormit yung nakatoka doon dahil hindi nga ako pwedeng maghiwa ng mga ricado. Gawa nga ng may allergy ako or may skin disease pagdating sa mga matitingkad yung aroma or yung lasa niya. Kahit sa mga detergent or matitinding panghugas ng plato, ay nagkakaroon talaga ako ng mga butlig-butlig na makakate. At once pumutok yon, sobrang hapdi niya. Kahit sa simpleng mga alikabok, nagkakaroon ako ng kati-kati. Kaya nga ako minsan napapaisip ako at napapasabing, ano ba naman tong balat na to, pang mayaman, samantalang pobre lang naman ako. Nilagay ko na nga lang din muna yung hinimay-himay kong doon sa rep para naman hindi siya agad-agad ma-spoil or makontaminate dito sa outside world. Wow, outside world. 2 hours pa naman bago ako magluto ng hapunan namin, kaya naman ito ang buntis gagawin ng paborito niyang gawin. Syempre kung masipag tayo kumuha ng video clip, dapat masipag din tayo mag-edit. Kahit wala namang may pake or masyadong nanonood sa atin. Ang mahalaga ay nakagawa na naman tayo ng bagong video para ialala pagdating ng panahon. Pero ito totoo, sa lahat na nanonood at nagko-comment sa mga video ko, sobrang na-appreciate ko bawat isa sa inyo. From the bottom of my hypothalamus, intestine, stomach, and esophagus. Maraming salamat po. O siya, bukas ulit.